taong 1979 sa Urdaneta. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob mismo ng bahay ng mga Sembrano. At sa ilang minuto, natagpuan sa kusina ang bangkay ni Marcelo Sembrano na kilala sa kanilang baryo o lugar bilang Don Marcelo. Noong una, pagpapakamatay lamang ang dahilan kung bakit nawala ang matanda. Pero noong lumaon, ang mismong mga anak nitong babae ang nagpaimbestiga sa anak din ni Don Marcelo na nagngangalang Mark. Si Mark Sembrano, pangatlo sa 5 magkakapatid, isa sa 2 lalaking anak ni Don Marcelo, ang naipit sa gulong ng pamilyang ito. At kasama rin sa usaping ito ang pangalawang inasawa ni Don Marcelo na si Angel Domondon, na dating taga-Infanta. Ngayon ay narinig na natin ang pangalan ng mga importanteng karakter dito sa kwento. Mga kaibigan, tingnan natin ang naging buhay ng mga ito o pakinggan. Ladies first tayo. Unahin kay Angel Domondon, dating taga-Infanta nga. Mahirap na mahirap ang buhay. Alam naman natin iyan bilang mga Pilipino. Kaparehas din natin si Angel. Tipikal na Pilipino na kung hindi kakayod ang mga magulang ay wala ring kwarta. Malapit sa dagat ang bahay nila Angel sa Infanta. Kaya ang ikinabubuhay nila noon ay ang pangingisda ng kanilang ama. Nang lumaki naman si Angel, ay kasama niya ang kanyang ina na nagtitinda na rin sa palengke ng mga isda. Pero wholesale ang bentahan nila. At mura pa rin sa kanila ang presyo dahil maraming ang ganitong produkto sa kanilang lugar. Mga lamang dagat. Alam ninyo naman, dito sa Pilipinas, kung mangingisda ka at kahit nagtitinda ka pa, iyong mga nasa itaas ang umaasenso, hindi ikaw na pinagkukunan. Parang sa mga magsasaka rin iyan, sila ang nagtatanim pero iyong mga nagbebenta na sa itaas ang yumayaman. At ang mahirap na magsasaka ay lalo pang naghihirap. At ganoon nga ang sistema ng buhay ni Angel. High school graduate lang naman si Angel kaya hirap din itong maghanap ng trabaho. Kaya sa edad na 19 daman ni Angel ang hirap ng buhay. Kaya naman nangako siya noon sa kanyang sarili na hinding-hindi siya mag-aasawa ng katulad niyang mahirap. Pero kahit ganoon, ay marami rin naman siyang nagiging boyfriend sa kanila. Sa katunayan nga, kung magpalit ito ng boyfriend ay kada buwan, kaya hindi rin maintindihan ng mga taga roon kung aanhin niya ang kanyang mga nagiging boyfriend kung wala naman pala siyang balak mag-asawa ng katulad niya ang katayuan ng pamumuhay. Kaya hindi nila malaman kung malantod o malandi lang talaga ito o lapitin ng mga lalaki. Pero ang laging sambit naman niya kapag kausap niya ang mga kaparehas niyang dalaga sa palengke. Kung mag-aasawa rin lang ako, kahit matanda na basta mayaman, hindi iyong katulad nating malansa na nga ang amoy, wala pang pera. Iyon ang laging sinasabi ni Angel na para bang wala siyang balak na maging tindera na lang ng isda sa palengke nila. Hanggang sa isang araw, inaya siya ng kaibigan na pumunta sa Urdaneta City sa isang botika ng gamot iyon. At dahil sawa na si Angel sa kanila, sinubukan naman nitong sumama. Edad 19 pa lamang siya noon nang mapadpad siya sa Urdaneta. At dito naman niya nakilala si Don Marcelo. Don ang tawag sa kanya ng mga tao roon kasi mayaman. Pero hindi naman tinatawag ng matandang lalaki ang sarili niya ng ganoon. Tinatawag nila siyang Don Marcelo dahil may mga franchise ito ng fast food, gasolinahan, at may mga pinapaupahang apartment sa Baguio o ilang building pa. Kaya nga mayaman itong si Don Marcelo. At ang lahat ng iyon ay pundar niya noong kalakasan pa niya. Nakilala niya nga si Angel sa pagbibili nito ng ilang maintenance na gamot kung saan naroon naman si Angel. Maganda at bata si Angel noong nakilala ni Don Marcelo. Sakto naman nabalo noon si Don Marcelo. Noong unang kita pa lamang ni Don Marcelo kay Angel ay alam na niyang gusto niya ito. Si Angel naman ay kinikilala pa kung totoo ngang may kaya si Don Marcelo, kung maibibigay nito ang buhay na kanyang inaasam-asam. Hanggang sa tumagal ng ilang linggo ang panliligaw ni Don Marcelo kay Angel. At diniretsa niya si Angel at ang sabi niya, "Alam mo Angel, iba ang buhay ng pakikipag-asawa. Kaya kung ako ikaw, gamitin mo ang isip mo. Huwag iyong nararamdaman mo. Dahil hindi iyan nagsasabi ng ikabubuti mo. Ang utak ang magsasabi ng katotohanan
Kaya iyan ang pakinggan mo. Mabubuhay ka ng maayos kung oo ka lang sa gusto ko. Matanda na ako para sa mga pakilig-kilig na pangbagets. Kaya kung papayag ka na maging nobya ko, papakasalan na kita kaagad. At kapag kinasal na tayo, may karapatan ka na sa mga pinaghirapan ko sa buhay. Iyon ang wika ni Don Marcelo. Pero hindi mo maintindihan kung diretso ba iyon o may halong pangaakit ng kaginhawaan nga naman ng buhay ni Angel. Pero hindi rin nagtagal ang sagot ni Angel at umuo siya. At sinabi pa niya na hindi naman kita pakakasalan dahil sa pera mo. Gusto kita dahil mabait ka at mukhang maalaga ka naman, Marcelo. Sabi niya iyon at syempre natuwa naman si Marcelo. Kaya ilang buwan lang ang lumipas nang maging sila ay inayos na rin ang kanilang pagpapakasal. Ginanap ang kasal sa Baguio sa isang mamahaling venue ng hotel o buong hotel mismo ang event. Malaki ang nagastos dahil marami ring bisita. Walang tumutol sa kasal mismo. Pero marami ang tutol dito ng palihim, lalong-lalo na ang mga anak ni Don Marcelo. Sa isip nila, hindi sila tanga. Alam nila na ang habol lang nitong si Angel ay ang kayamanan ng kanilang ama. At syempre, ang mga anak ay may interest din doon. Kaya ayaw nila sa babaeng iyon, kay Angel. At isa sa pinakatutol dito ay ang pangatlong anak na si Mark, na kung titingnan noon ni Angel ay parang laging mainit ang ulo. Pero hinayaan na lamang niya ito dahil kapag si Marcelo ang nagsalita sa mga anak nito ay walang hindi sumusunod. Kaya wala silang nagawa noong ikasal sila ni Marcelo. At sa malaking bahay nga ng mga Sembrano, sa isang barangay sa Urdaneta, ay doon na tumira si Angel Dumondon Sembrano. Nasa kanya na ang apelido. At kagaya nga ng inaasahan ni Angel, ay naging maganda ang buhay niya rito. Pero may isang problema lang. Mayroon isang tao sa bahay na ayaw sa kanya. Iyon ay si Mark, ang anak. Laging masama ang tingin nito sa kanya. Pero iyon din lang sana ang pakikisamahan ni Angel sa bahay, bukod sa mga katulong at sa kanyang asawa. Dahil si Mark na lang ang nasa poder pa ng kanyang ama, dahil siya na rin lang ang walang asawa sa magkakapatid. Ang apat ay may kanya-kanya ng pamilya at negosyo rin. Pero kahit naiinis si Mark kay Angel ay wala rin siyang magawa para palayasin ito. Dahil bilin ng kanyang ama, tuwing nagkakausap sila, ay ituring muna na pangalawang ina mo si Angel sa ayaw at sa gusto mo. Ganoon magsalita si Marcelo, may autoridad. Pero nagbago ang lahat noong may isang taga-Infanta Pangasinan na lalaki ang dumating sa bahay ng mga Sembrano. Pinapasok naman ito ng mga katulong sa bakuran dahil sabi nito ay kakilala raw niya si Angel. Pero ang lumabas noon ay si Don Marcelo at siya ang kumausap dahil iginigiit ng lalaki na siya raw ay nobyo ni Angel sa Infanta na iniwan niya at siya raw dapat ang pakasalan. Ganito ang naging komprontasyon ng dalawa. Kung ex ka ni Angel sa Infanta, wala akong pakialam dahil asawa ko na si Angel. Salita ni Marcelo. At tugon naman ng lalaki, hindi pa kami nag-break ni Angel bago siya pumunta dito sa Urdaneta. Kaya kami pa rin, sabi ng lalaki na parang nagmamatigas pa. Sabay dagdag niya ng mga salitang, imposible kung gusto ka talaga ni Angel. Pera mo lang ang ginusto niya. Siguro kapag namatay ka na, matanda ka, kami rin ni Angel ang magkakatuluyan, sabi nito. Ginagamit ka lang ni Angel, hindi mo siya kilala, dagdag pa nito. Halos atakihin naman ang matanda noon sa sinabi ng lalaki. Lumayas ka sa bakuran ko, sabi naman ni Don Marcelo. Pero pumasok si Don Marcelo sa bahay ng nagmamadali at ang lalaki sa bakuran ay maangas pa rin. Sinisigaw-sigaw ang pangalan ni Angel. Angel, lumabas ka dyan, sigaw nito. Lumabas si Don Marcelo. Putok ng baril ang sumunod. Hawak na noon ni Don Marcelo ang baril. Pero warning shot lang ang ginawa niya, pataas ang tutok. At ang nagmamatapang na lalaking galing ng Infanta ay kusang tumakbo nang makita niyang hindi na nagbibiro ang matanda. Gago, huwag ka nang babalik dito, sigaw ng matanda. At doon na rin lumabas si Mark at si Angel para awatin at alalayan si Don Marcelo dahil parang inaatake na ito sa puso sa sobrang galit niya. Pero kahit hindi nagtagumpay ang lalaki sa nais niyang gawin, dito na rin nagbago ang ugali ni Don Marcelo kay Angel. At ang sabi niya, nang tuluyan na siyang mahimasmasan,
Hinarap niya si Angel habang mabigat pa rin ang kanyang paghinga. Angel, mula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay na hindi ako kasama. At kung may lakad ako, isama mo na lang si Mark para magbantay sa'yo. Mariing wika ng matanda. Nagkatinginan si Mark at si Angel. Pareho nilang gustong sumagot. Gustong kontrahin ang sinabi ni Don Marcelo, pero pinigilan nila ang sarili. Kitang-kita nilang hindi pa rin maayos ang kalagayan ng matanda. Baka tumaas na naman ang presyon nito. Kaya kahit may bigat sa dibdib, hinayaan na lamang nila. Inisip nilang dala lang iyon ng init ng ulo at galit sa mga nangyari. Ngunit doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Mula nang malaman ni Don Marcelo na may mga naging nobyo pala si Angel noong nasa infanta pa siya, unti-unting nag-iba ang tingin niya sa asawa. Akala niya noon ay wala itong naging karelasyon dahil iyon ang ipinaniwala sa kanya ni Angel noong nililigawan pa lamang niya ito. Ngayon, pakiramdam niya ay nagsinungaling sa kanya ang babaeng minahal niya. At sa bawat alaala ng lalaking nagpunta sa kanilang bakuran, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitawan nito. Ginagamit ka lang niya, hindi mo siya kilala. Unti-unting binabalot ng selos at pagdududa ang isip ni Don Marcelo. Isang araw, may imbitasyon silang natanggap para sa isang Christmas party ng mga kaibigan at kakilala ni Don Marcelo. Mga kapwa niya mayayaman, mga negosyante at politiko, mga taong ka-level ng kanyang pamumuhay. Natural na isinama niya ang kanyang asawa, si Angel. Isinama rin niya si Mark upang may umalalay sa kanya. Ngunit bago pa man sila makaalis ng bahay, nagkaroon na ng pagtatalo ang mag-asawa. Palitan mo yung damit mo. Talagang malandi ka. Siguro ganyan ang suot mo para makapagpapansin ka sa mga mayayaman doon. Malamig na wika ni Don Marcelo habang tinititigan si Angel mula ulo hanggang paa. Napasinghap si Angel, hindi na napigilan ng sarili. Ano ba ang gusto mo? Magmukha akong katulong sa party na pupuntahan natin. Matapang niyang sagot. Basta gawin mo ang gusto ko, magbestida ka ng mahaba, yung hindi nakikita ang kaluluwa mo. Balik ni Don Marcelo. Halos pasigaw na. Putang ina, para mo akong pag-aari. Lahat na lang ng gusto mo, kailangan kong sundin. Hindi naman ako aso, asawa mo ako. Sumbat ni Angel. Nanginginig ang boses sa galit at sama ng loob. Kaya nga asawa kita, dala mo ang apelyido ko, ayusin mo ang sarili mo. Hindi yang suot mo na parang nagtatrabaho ka sa club. Mariing sagot ng matanda. Sa gitna ng pagtatalo, lumabas si Mark. Nakabihis na siya, maayos at gwapo, handa nang magmaneho. Napatingin si Angel sa kanya sandali, ngunit hindi umiimik si Mark. Ramdam niyang ayaw niyang makialam sa away ng mag-asawa. Kaya sa halip na sumagot pa, nagdabog na lamang si Angel at pumasok sa loob ng bahay upang magpalit ng damit. Makalipas ang ilang sandali, natuloy din sila. Si Mark ang nagmamaneho ng sasakyan. Tahimik ang biyahe, walang nagsasalita. Pagdating nila sa party, kahit simple na lamang ang suot ni Angel, halos balot na ang kanyang katawan at kaunti lang ang make-up, hindi pa rin naiwasan ng mga tao ang mapatingin sa kanya. Bata siya, sariwa at maganda. Kabaligtaran ng karamihan sa mga babaeng naroon, na pawang mga senior na rin ang edad. Narinig ni Don Marcelo ang mga bulungan. Mas lalo siyang nag-init nang may ilang nagkamaling isipin na si Angel ay girlfriend ni Mark. Ngumiti lamang si Angel sa mga taong bumabati. Si Mark naman ay agad na itinanggi ang maling akala. Ngunit hindi na napigilan ni Don Marcelo ang sarili. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Angel. Uuwi na tayo. Mark, ihanda mo ang sasakyan. Utos niya. Aray ko Marcelo, nasasaktan ako. Halos pasigaw na sabi ni Angel. Nangingilid ang luha. Tumahimik ka, malanding babae. Singhal ng matanda. Pilit na umawat si Mark. Daddy, kawawa naman si Angel. Huwag niyo siyang ipahiya dito. Ngunit binalingan lamang siya ng ama. Kunin mo na ang sasakyan. Aalis na tayo. Wala nang nagawa si Mark kundi sumunod. Sa biyahe pauwi, doon tuluyang lumabas ang galit ni Don Marcelo. Sa loob ng sasakyan, hinila niya ang damit ni Angel, halos mapunit, habang paulit-ulit niyang binibitawan ng masasakit na salitang malandi at pokpok o puta. Tahimik na nagmamaneho si Mark. Nakikita niya ang lahat sa salamin.
Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pigilan ng ama, pero natatakot siya. Natatakot siyang baka may mangyaring mas masama. Sa puntong iyon, ang galit ni Mark kay Angel dahil sa pagpapakasal nito sa kanyang ama ay tuluyan ng napalitan ng awa. Alam niyang mali na ang ginagawa ni Don Marcelo. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Angel hindi bilang babaeng sumira sa kanilang pamilya, kundi bilang isang babaeng unti-unting nauubos sa kamay ng isang lalaking dati niyang hinangaan at kinatatakutan, ang kanyang daddy. Kung hindi niyo pa naitatanong, mga kaibigan, itong si Mark ay 25 taong gulang pa lamang noon. Nasa prime siya ng kanyang buhay, kumbaga nasa rurok ng lakas ng kanyang katawan. Si Angel naman, sa mga panahong iyon, ay 21 taong gulang pa lang, bata pa, sariwa, at hitik sa ganda. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang naging mahigpit si Don Marcelo. Umabot sa puntong halos ikulong na niya si Angel sa loob ng bahay. Para bang ayaw niyang may makakita, ayaw niyang may makalapit. At kung sakali mang lalabas si Angel para magpunta sa palengke, maggrocery, o bumili ng damit at mga personal na gamit, palagi siyang may kasamang si Mark. Si Mark ang itinuring na pinagkakatiwalaan ni Don Marcelo. Siya ang mata, tainga, at bantay ng asawa nito. Ngunit hindi alam ni Don Marcelo na iyon pala ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil doon mismo nagsimulang mabuo ang bawal na damdamin. Unti-unting na-develop si Mark sa kanyang magandang stepmother na si Angel. Sa una, tinginan lang, hanggang sa naging usapan, hanggang sa nauwi sa pagnanasa. At bago pa man malaman ng lahat, bago pa man magduda si Don Marcelo, matagal nang may nangyayari sa pagitan ng anak niya at ng sarili niyang asawa. Hindi alam ni Don Marcelo na sa tuwing lalabas ang dalawa, kung hindi man sila nagche-check-in sa mga tagong lugar, kahit sa mismong kotse nila ay binabayo ni Mark si Angel. Isang bagay na hindi na kayang ibigay ni Marcelo. Natural lamang, mas bata si Mark, mas malakas, mas agresibo, mas mapusok sa kama. At iyon ang eksaktong hinahanap ni Angel. Iyon ang katapat ng kanyang libog. Iyon ang totoo. At hindi lang doon nagtatapos ang lahat. Habang abala si Don Marcelo sa mga meeting, sa mga lakad, at sa pagbisita niya sa mga apartment niya sa Baguio, si Angel at si Mark ay naghahabulan sa loob ng bahay. Malaki ang bahay, tahimik, hubad ang mga katawan. Doon sila naglalampungan na parang wala nang bukas. Pinapaalis nila ang mga katulong, pinapapunta sa palengke, binibigyan ng pera para umalis at huwag munang bumalik. Ginagawa nila ang lahat para masolo ang bahay. Walang makakita, walang makarinig. Sa kusina, sa sala, sa iba't ibang sulok ng bahay, iba't ibang posisyon, iba't ibang oras, halos lahat ay nagawa na nila. Sabi nga nila, kapag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Pero lahat ng bagay ay may hangganan. Ayon sa kwento ni Don Marcelo sa isa niyang anak ng magkabukingan na ang lahat, matagal na raw siyang may hinala. Hindi ito basta selos o kutob lamang ng isang matanda. May mga gabing hindi siya dinadalaw ng antok at may mga sandaling tila may mali sa galaw ng sarili niyang bahay. Dahil una niyang natuklasan ang lahat noong minsang makita niya ang isang panty at ang basyo ng pinagbalatan ng kondom sa loob mismo ng sasakyan. Sasakyan yon na madalas gamitin ng kanyang asawa at kung minsan ay sinasakyan din ng kanyang anak. Doon unang tumama sa isipan ng matanda ang hinala. Pero sa kabila ng bigat ng kanyang nakita, hindi pa rin umimik si Marcelo. Pinili niyang palagpasin ang pangyayaring iyon. Hindi dahil bulag siya, kundi dahil gusto niyang makatiyak. Ayaw niyang umasa sa kutob lamang. Tahimik siyang nagmasid, nagpigil. Pilit niyang hinintay ang tamang pagkakataon upang mahuli mismo ang dalawa. Alam niyang magaling silang magpanggap, lalo na ang babae. Si Angel. Angel ang pangalan. Pero kabaligtaran ng ipinahihiwatig nito ang tunay na ugali. Sa bawat ngiti at lambing, mas lalo lamang nadadagdagan ang duda sa dibdib ni Marcelo. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kailangan ng haka-haka. Sapagkat sa pagkakataong iyon, nakita na mismo ng kanyang mga mata ang pinakamatibay na katotohanan. Isang gabi, kagagaling lamang ni Don Marcelo sa Baguio.
Pagod ang katawan, ngunit mas pagod ang isipan. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Mark, nakalong ang kanyang stepmother na si Angel. Magkadikit ang kanilang katawan at tila wala sa sarili ang dalawa. Nang mapansin nila si Marcelo, biglang napabalikwas si Angel. Huli na ang lahat. Doon na kinumpronta ni Don Marcelo ang dalawa. "Mga baboy, mga hayop kayo. Dito pa talaga sa pamamahay ko?" Sigaw niya. "Mark, anong ibig sabihin nito?" Hindi sumagot si Mark. Nakayuko lamang ito, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Galit na galit si Don Marcelo. Kinaladkad niya si Angel papunta sana sa kanilang kwarto at mahigpit na hinawakan ang braso nito. "Halika rito, puta ka," sigaw ng matanda. "Aray, nasasaktan ako, Marcelo." Iyak ni Angel sa sakit. Doon biglang nag-react si Mark. Sa isang iglap, itinulak niya ang sarili niyang ama upang awatin ito. Tumba si Don Marcelo sa sahig. Hindi siya tinulungan ng anak. Sa halip, hinila ni Mark si Angel palayo. "Gago!" sigaw ni Don Marcelo habang pilit na bumabangon. Lumabas ang mga katulong mula sa kusina at tinulungan siyang tumayo. Ayon sa testimonya ng isa sa mga katulong sa korte, hindi raw sumagot si Mark sa kanyang ama sa mga sandaling iyon. Tahimik lang itong umalis kasama si Angel sa harap ni Don Marcelo. Naging mabigat ang katahimikan sa malaking bahay sa mga sumunod na araw. Walang nag-uusap, walang nagpapansinan, maski si Mark ay bihirang magsalita. Hanggang isang gabi, ayon sa salaysay ng isang katulong, nahuli raw mismo ni Don Marcelo na nagtatalik sina Angel at Mark sa kwarto ni Mark. At bago pa sumikat ang araw, isang putok ng baril ang umaling-awngaw mula sa kwarto ni Don Marcelo. Pagdating ng mga katulong, natagpuan nila si Mark sa loob ng silid. Hawak niya ang kanyang daddy na para bang pilit niya itong binabangon. May tama ng bala sa ulo. Wala namang baril sa kamay ni Mark, pero nakita ng mga katulong sa sahig na may carpet ang baril at para bang nauna lamang siyang pumasok sa kwarto upang tingnan kung ano ang nangyari. Hindi rin makaimik nun si Mark na para bang nabigla sa mga nangyari, pero di siya umiiyak at doon na nga nagsimula ang kaso. Hindi na nakapagpigil ang mga anak ni Don Marcelo, lalo na ang mga babae. Ang dating kakampi ni Mark sa galit kay Angel ay sila ring unang tumalikod sa kanya. Para sa kanila, malinaw ang nangyari. Sa isip nila, hindi nagpakamatay ang kanilang ama, may pumatay. At ang pinakamalapit, ang pinaka may motibo ay si Mark. Nagsampa sila ng kaso, homicide. Ngunit sa korte, hindi sapat ang galit at hinala. Unang pumutok ang isyu sa baril. Sinuri ng pulisya ang sandata na ginamit. Walang fingerprint ni Mark. Wala ring bakas na hinawakan niya ang baril sa mismong oras ng insidente. Ayon sa forensic report, iisa lang ang malinaw na fingerprint na nakuha at iyon ay kay Don Marcelo mismo. Ibig sabihin, ayon sa ebidensya, hawak ng ama ang baril nang pumutok iyon. Dito pumasok ang alibay ni Mark. Ayon sa kanyang salaysay, nasa kabilang bahagi pa siya ng bahay nang marinig niya ang putok. Nauna lamang siyang dumating sa kwarto ng ama dahil narinig niya ang ingay. Ang intensyon daw niya ay alalayan ang ama, saklolo kung may nangyari, hindi upang manakit o pumatay. At sa batas mahalaga ang isang prinsipyo. Hindi sapat ang motibo kung walang direktang ebidensya. Hindi sapat ang galit kung walang pisikal na patunay. Sa ilalim ng ating batas, ang akusado ay inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala. At sa kasong ito, walang nakakita kay Mark na nagpaputok ng baril. Walang baril sa kanyang kamay. Walang bakas ng pulbura sa kanyang damit. Walang saksi na nagsabing nakita siyang pumatay. Kaya kahit mabigat ang duda, hindi napatunayang siya ang bumaril. Doon natalo ang kaso ng homicide. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang laban. Hindi sumuko ang mga babaeng anak ni Don Marcelo. Sa halip, nagsampa sila ng panibagong kaso, psychological abuse. Ang aligasyon, matagal na raw sinira ni Mark ang isip ng kanilang ama. Nilason ang damdamin nito. Pinalala ang selos. Sinira ang katahimikan ng tahanan hanggang sa mauwi sa trahedya dahil sa relasyon nila ni Angel, mabigat ang paratang. Ngunit muli, kulang sa ebidensya. Sa korte, kailangan patunayan na may malinaw at direktang kilos si Mark na nagdulot ng matinding psikolohikal na pinsala kay Don Marcelo.
Hindi sapat ang chismis, hindi sapat ang salaysay ng galit na kapatid. Kailangan ng medical records, psychological evaluation, at patunay na ang kilos ni Mark ang tuwirang dahilan ng pagkasira ng isip ng ama. Ang lumabas sa mga dokumento, matagal nang may alta presyon si Don Marcelo. Matagal nang may problema sa kalusugan, matagal na ring may mga personal na issue sa loob ng pamilya. Hindi ito isang biglaang pangyayari na maaaring isisi sa iisang tao lamang. Kaya pati ang kasong psychological abuse ay natalo. Isa-isang bumagsak ang mga kaso. Ibig lang sabihin nun na panalo si Mark sa lahat ng pag-aakusa sa kanya ng mga babaeng kapatid. Pero ito ang twist mga kaibigan. Dahil maniwala kayo o hindi, based on true to life story ito. Dahil noong huli, lumalabas na gusto lang pala talagang ipakulong ng mga kapatid na babae si Mark. Hindi dahil sa katarungan at hindi rin lang dahil sa galit nila kay Angel bilang kalaguyo ni Mark na kanilang stepmother, kundi dahil sa kayamanan. Nalaman pala ng mga kapatid ni Mark ang nilalaman ng last will and testament ni Don Marcelo at doon nag-ugat ang lahat dahil din lang pala sa pera. Halos napunta lahat kay Mark ang kayamanan ng pamilya, kasama pati ang malaking bahay sa Urdaneta. Binasa ang huling habilin ng kanilang ama ng abogado matapos ang libing nito at doon nila nalaman na si Mark ang pangunahing tagapagmana at mas lalong gumulo ang lahat nang may isa pang detalye na lumabas. Alam din pala ni Angel ang tungkol sa last will and testament na iyon dahil ayon sa kwento, ipinakita raw ito ni Don Marcelo kay Angel bago pa man sila ikasal. Sinabi pa raw ng matanda noon na balak niyang isama si Angel sa kasulatang iyon bilang isa sa mga makikinabang. Kaya ang tanong, hindi kaya nakita ni Angel ang pangalan ni Mark sa testamento? Hindi kaya doon nagsimula ang lahat? At hindi kaya sa likod ng lahat ng nangyari, plano rin ni Angel na maging asawa si Mark dahil siya ang tunay na tagapagmana? Iyan ang hindi na natin nalaman mga kaibigan. Dahil nasa isip lang yun ni Angel kung Angel nga siya. Dahil sa huli, maniwala kayo o hindi, ibinenta ni Mark ang bahay at lupa sa Urdaneta. Pagkatapos noon, umalis silang dalawa ni Angel. Bumalik sila sa Infanta Pangasinan at doon na namuhay ng magkasama.